Hello guys, mga kasaka. Good morning. Andito na naman ang inyong likod, Taiwan Magsasaka. So guys, mga kasaka, ayan, panibagong video na naman. At eto, ngayon lang tayo nakakapag-video ulit. Medyo busy. At ngayon ay meron kaming gagawin o yung tinatawag na yung pagluluto o pagsusunog ng ipa, yung nampalay o yung tinatawag natin carbonized rice hull. Tatalakayin natin kung ano yung mga gamit at kung paano siya gawin, saka yung mga benepisyo nito. At eto yung mga kailangan natin na siyempre yung ipa, kailangan nating materials, saka yung ating carbonizer. Ito na yun, ito sa likod ko, yan. At ayan, hihintayin natin hanggang siya ay maluto. At siyempre tatalakayin natin yung gamit niya at yung mga yun na nga, gamit at yung siyempre mga benefits niya. So yun lang mga kasaka. Yan natin patagalin pa at tara at ako inyo samahan. So ayun mga kasaka, ito na nga. Tayo nagpaapoy muna. At ayan, isasalpak natin, papasok natin yung chimney. Ayan, yung ating carbonizer. So, yari sa stainless. Ayan. Ito yung pinaka chamber niya, yung chimney. Ayan. Nilagyan, mapapansin natin meron siyang butas. Kumbaga siya yung labasan ng init. At yung usok, eto na. Yan, dyan siya lumalabas. Yan. So, kailangan lang natin pagbagahin yung ano. Para masunog yung ipa na ilalagay natin. Ipat-pat ko dapat dyan para maipasok. Sige, salpak, pasok, sikip, ipatong-patong muna. Sa ibabaw pare, oh. Kailangan nating pagkasahin yung ating ginatong. May pansundot dapat pag pinasok yan. Sundutin mo. Yan, sundin natin. Hop, taas mo ka, Nol. Kailangan natin sundutin para magkasya. Mainit na Mainit na ga. Ilalabas natin yung iba. May hirap pasok yung bao. Kasi yung bao tanggalin na rin. Ito hindi rin magkasya ito eh. Mahaba yan. tatanggalin. Haba ah. Haba eh.
So ayan na nga mga kasaka. At yung ipa ay yan, lalagay natin sa paikot hanggang siya ay masunog. Diretso na yan, oh. Ayan. Ilan na yan? Pasampu na yan. Wala pa sa kalahati, ano. So yan mga kasaka, mas maigi kapag gumawa tayo ng carbonized rice hull. Kinakailangan ay maganda yung panahon. Ayan. Mainit. Siyempre, mas maganda nasa lilim tayo para at least kapag tayo ay maghahango o kukunin na natin yung sinunog, yung inuling na ipa, ay hindi siya mainit, hindi siya ano. Kasi kung nasa lawad tayo o nasa arawan at tayo ay magtatanggal nito, at talagang napakainit. Ito ay nasa 10 sako na, at ang ano namin ay ito, siguro mga nasa 30 mahigit to. Ayan, hakot namin, nakatatlong hakot kami gamit itong tricycle. Hello guys mga kasaka, ito na nga, nailagay na natin yung ating yung ating ipa. At maya maya siguro maghapon ay ano na yan, luto na. At ayan, nasa 40 sako yung nailagay namin mga kasaka. Ayan, siguro sa mga hindi nakakaalam mga kasaka, alam nyo ba na itong ipa ay yung carbonized rice na tinatawag, ay talagang napakaraming gamit ito sa halaman, sa hayop. Napakinabangan siya, may mga katangian kasi siya mga kasaka. Noong una sa mga hayop, yung beddings, yan, beddings sa punlaan, yan, maganda yan, na mapapanatili nating malusog yung ating halaman. At syempre pangalawa, dahil niluto siya, na-sterilize niya. So, yung ating, yan yung ipa, yung kung anumang merong microorganisms, harmful, yan, saka bacteria, kaya niyang patayin kasi nga, niluto siya. Sobrang init. Siyempre pangatlo, mga kasaka, ano yan, yung nutrients. Alam ba natin na may nutrients na nakukuha sa carbonized rice hull? Unang-una, siyempre yung phosphorus. Alam naman natin yung phosphorus sa ugat, yan, para mas maging malusog yung ating ugat, na kung saan magpapaganda sa ating halaman. Mapataba niya yung katawan niya, yan, yung dahon. Yung potassium, ganun din. Alam naman natin sa fruit development yan, yung kulay, yung hugis nung prutas, at siyempre yung calcium. Ayan, ganun din yung sa calcium at sa magnesium. At ang kagandahan niya ay meron din sa katangian mga kasaka na yung kaya niyang sumipsip ng tubig. Tandaan, kaya niyang sumipsip ng tubig para mapanatili niya yung tubig dun sa halaman. So
So pag inilawak na natin siya sa ano, sa lupa at tinanim siya halaman, so ang kagandahan niya, may maintain niya yung tubig sa ano, sa lupa. Kumbaga yung pagdidilig natin na may menos. Yun yung tinatawag na porosity. So tandaan nyo mga kasaka. Yan, siyempre meron din naman siyang benepisyo. Unang-una yung pag soil ano niya, yung condition ng lupa o tinatawag yung soil conditioner na tinatawag. Yung structure ng lupa, yung struktura ng lupa, yung pagiging buwagag, ayan na nga, yung pagsisip-sip ng tubig, yung tinatawag na sabi ko nga porosity, at yung pagkakaroon siyempre ng hangin sa pagitan ng ugat at lupa. Yun yung tinatawag na aeration. Yan yung kanyang benepisyo. Yung pagpapausok, alam naman natin, kung matatandaan natin mga kasaka, yung mga kaugalian natin, lalo na sa mga namumungang puno, gaya ng mga mangga, yan. Lahat ng mga fruit bearing yan, yung pagpapausok, ginagawa natin siya siyempre pang control ng peste. Sa pagpapabunga, ginagawa natin yan kapag lalo na yung pag magulang na yung puno, ibig sabihin wala na siyang talbos. Kung matatandaan natin, nagpapausok tayo, so effective yun mga kasaka. Saka yung tawag dito, yung pang control din sa palayan, yung kuhol mga kasaka, yung para ma-irritate, yung ma-irritate yung kuhol, kasi meron tayong tinatawag na silicon oxide, yun iritasyon yan, sige, ang kuhol yan, kasi nga magaspang siya. Yun yung silicon oxide. Yung mga kasaka, yung beddings, pagbe-bedding sa mga gaya ng for example yung alagang baboy, kung naririnig natin yung baboyang walang amoy, so tama yun mga kasaka. Ang gaya nga ng sabi ko, yung pag sumisip-sip siya ng tubig, so ang kagandahan sa kanya, sinisip-sip niya yung dumi, yung ihi ng baboy, pag sa mga baboy, para maiwasan nyo hanggang sa mawala ng amoy yung ating kulungan. Yun na yung tinatawag nating porosity. Yun mga kasaka, ganun ka ang laki ng, kung mapansin natin, ipa lang yan tingnan, pero meron pala siyang gamit saka yung benepisyo. Yun, ayan mga kasaka, sana meron kayong kunting nalaman sa pag-uuling ng ipa. Ayan, at mamaya mga kasaka ay ayan, makikita nyo kung paano natin siya tawag dyan, harvestin o hanguin kung sa amin, sa tawag sa amin. Bahala na kayo kung anong tawag paghango. Yan. Ayan, update ko kayo later mga kasaka. A few moments later. Hello guys mga kasaka. Ayan, update ko na kayo sa ating carbonized rice hull. At eto na nga, mapapansin natin na may mga itim-itim na siya. So kunti na lang. Ayan, mapansin natin, hinalo-halo natin yung carbonized rice hull. Ayan, itim na nga siya. Ayan. So ang ginagawa natin, takpan lang natin ang takpan hanggang sa yun, maging na siya lahat, charcoal, uling. Ayan na. Ayan. Takip lang ng takip. At konti na lang, na siya, nagiging na siya, uling. Ayan. Ayan, napansin natin yan.
Tatakpan lang natin. Pero ang ginawa natin, hinalo natin siya ng ganyan. Pansin natin ilalim mo. Sobrang ano na siya. Konti na lang, manipis na. Yan. Ayan o. Konti o. Ano na siya. Manipis na yung kanyang ano. Yung naka ano sa kanya. Nakatabon. Ayan o. Yan. Unti-unti na siyang kumakalat. So halos lahat sunog na paikot. Ayan. Ang ginagawa natin, takip lang ng takip hanggang sa mawala na yung ano, yung ipa na hindi pa na sulog. Ayan. Ayan siya. So ayan. Halos ano na nga siya eh. Ayan, ganun lang. Kinakailangan nating agapan itong inuling na ipa, yung carbonized rice hull. Kasi nga, kung iiwanan natin siya ng ganyan lang, lalak siya hanggang sa maging abo. So wala tayong mapakinabangan. Sayang yung oras na hinintay natin, yung effort natin. So ganun lang kadali mga kasaka yung ating paggawa ng ano, ng inuling na ipa o yung carbonized rice hull. So medyo matagal lang talaga kasi napakarami nito, nasa 40 yung ginawa namin. Ayan. At ang gagawin natin dyan, siguro gagabi na rin tayo, 5 na, pero siguro mga 6 ano na yan, talagang luto na lahat. Yung gagawin natin, halutin natin yan para diligan. Kung hindi ko na may papakita na madiligan siya kasi nga madilim na, aabutin na siya ng dilim. Halos lahat ano na siya. Ayan o. So ayun mga kasaka, ganun lang kadali. Tatakpan lang natin yung mga part na medyo yan. So ayun, yun ang kagandaan ng carbonized rice hull mga kasaka. Bukod sa nagagamit natin sila sa mga fertilizer, organic fertilizer, iminimix natin, nailalap natin sa mga animal manure. So meron na tayong organic fertilizer. May mixture dyan, pwedeng 1:1 isang part ng ito carbonized rice hull, isang part na animal manure saka soil. So meron na tayong ano, okay, vermi, maganda to sa vermi, sa carbonized rice hull. Pwede na natin siyang pambenta. Yun na nga, additional income din, yun ang magandang benepisyo din. Bukod sa meron tayong organic, kung sobra naman pwede tayong magkaroon ng additional income. Ayan. So yun lang mga kasaka. Ayan, maraming salamat muli sa panonood sa aking channel. Siyempre bago sa aking channel, huwag natin kalimutan na mag-subscribe and click notification bell, share and like sa ating YouTube channel, Kaywan Magsasaka. So God bless you guys, bye bye.